Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli ako po si Jay De La Cruz, ang magbabahagi po ng salita ng Diyos ngayong gabi. Ikinagagalak ko po na magkasama-sama tayong muli para pakinggan ang salita ng Diyos. Sige po, bago po tayo magpatuloy, tayo muna yung manalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob sa aming Panginoon. Salamat po sa biyaya ng buhay na binigay niyo sa aming Panginoon. Lord, pinagdarasal ko po ang bawat isa, kung ano man po ang ginagawa at pinaroroonan ng bawat isa, Panginoon. Patuloy niyo po kaming gabayan, Panginoon, kung ano mang pagsubok o problema na pinagdadaanan ng bawat isa, Lord. Kayo po, alam po namin, Lord, na hindi niyo po kami iiwan at ibigyan niyo po kami ng kalakasan, Panginoon. Lord, gabayan niyo po kami ngayong gabi sa aming pakikinig ng inyong salita, Panginoon. Buksan niyo po ang aming puso't isipan, Panginoon, at tanggapin ang inyong mga salita, Lord God. Maraming salamat sa araw nito. In Jesus' name, Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat muli. Pagpatuloy po natin ang teaching or preaching about Bible characters. Sige po, tayo po ay magpatuloy. Ang topic po natin for today is the demon-possessed man in Gerasenes. Based on Mark 5 verse 1 to 20. Sige po, atin pong basahin. The demon-possessed man in Gerasenes. Siguro po, bago po natin basahin yung verse, ito po yung parang quick summary or key points, key learnings na matatalakay natin. No one is too far gone for Jesus. He steps into the darkest places to set people free and send them into purpose. So, tandaan po natin yung quote na to na no one or walang malayo sa Panginoon, walang hindi niya kayang tulungan or sagipin sa kanya-kanyang darkest moments ng buhay ng isang tao. Kaya niyang isalba or bigyan ng kahulugan, yung paintindi sa tao na yun yung kahalagan niya at yung purpose niya sa mundong ito. Sige po, tayo po yung magpatuloy sa ating verse. Sabi po sa Mark 5 verse 1 to 5 sa NIV version. Verse 1, they went across the lake to the region of Gerasenes. When Jesus got out of the boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. So, impure spirit, ibig sabihin nun, para bang sinaniban or may demon-possessed yung isang tao na yun, yung man na tinutukoy dito sa Mark 5. Verse 3, this man lived in the tombs and no one could bind him anymore, not even with a chain. So, kung i-imagine po natin, may isang lalaki daw na nakatira sa or actually paligid-ligid dun sa libingan na possessed siya or wala siya sa tamang kaisipan. Mahalata natin na mayroon sa kanyang masamang espiritu na nananatili sa kanya na hindi tama yung mga kinikilos niya, yung mga ginagawa niya, iniisip niya. Wala siya sa tamang katinoan. Yun yung parang impression na makikita natin sa verse dito na dinidescribe yung tao. Sa verse 4, for he had often been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. So yun na nga, yung mga tao doon sa lugar na yun, sinubukan siyang iposas, kamay at paa, pero dahil nga demon possessed yung tao na to, nakakawala pa rin siya dahil may siguro yung demon yung nagbibigay ng lakas dun sa man na yun para makawala sa kahit sa chains or dun sa mga posas. No one was strong enough to subdue him. So walang makapigil dun sa lalaki or makahuli dun sa lalaki.
Verse 5, night and day among the tombs and in the hills, he would cry out and cut himself. So, yung night and day, gabi, araw-gabi, na nandun lang siya paligid-ligid dun sa libingan, sumisigaw siya, sinasaktan niya yung sarili niya. Siguro, may-imagine natin kung ano yung mga, siguro, kahit man tayo, para matatakot tayo pag naka-encounter tayo ng ganong tao. So, makikita natin na balisa siguro siya, may something nga sa kanya, or may maramdaman natin na may bad spirit dun sa tao na yun. So, quick summary or yung quick key points dun sa verse 1 to 5 natin. A man in bondage, or isang taong bilanggo sa kanyang sarili, a community in fear. So, kinakatakutan dun sa lugar niya. Sabi ito, this man was tormented, isolated, naked, and living among the dead. So, ito yung tao nga daw na ito is kinahimuhian, malayo siya sa mga komunidad, hubad-hubad, at nakatira dun sa libingan. Society gave up on him. They tried to bind but failed. So, yun nga, sinubukan siyang tulungan ng mga komunidad niya, pero bigo sila dahil nga demon-possessed yung tao na to. So, ano ba yung key points? Marareflect natin dito sa initial part ng verse na to. He represents people today who are spiritually oppressed, emotionally broken, or living in internal chaos. So, in our time, sa present day, siguro nangyayari pa rin yung mga gantong demon-possessed, pero siguro mostly sa na-encounter natin, ito yung mga time natin na siguro yung mga dark lowest moment natin ng buhay, mga sobrang pinagdadaan natin problema, or mga nawalan ka ng mahal sa buhay, nagiging depressed ka, na-emotionally broken ka. So, nawawala tayo minsan, ayun nga, nagiging cause, nawawala tayo sa path kay Lord, nagiging ina-isolate natin yung sarili natin kay God. So, ito yung reflection ng natin sa verse nito. Next verse. So, sabi naman sa Mark 5:6-13, continuation ng story. Verse 6, when he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. He shouted at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, the Son of the Most High God? In God's name, don't torture me." So, ito naman yung scene na lumapit yung demon-possessed man kay Jesus at napaluhod siya. At agad-agad nakilala niya yung presence ni Jesus at nagmakaawa siya na huwag siyang saktan ni Jesus daw. Tuloy natin. Sa verse 8, for Jesus had said to him, "Come out of this man, you impure spirit." So, alam ni Jesus na may demon or bad spirit yung naninirahan dun sa lalaking iyon. Kaya, verse 9, then Jesus asked him, "What is your name?" "My name is Legion," he replied, "for we are many." And he begged Jesus again and again not to send them out of the area. Tuloy po natin. Sabi sa verse 11, a large herd of pigs was feeding on a nearby hillside. Verse 12, the demon begged Jesus, "Send us among the pigs and allow us to go into them." Verse 13, he gave them permission, and the impure spirit came out and went into the pigs. The herd, and about 2,000 in number, rushed down in the steep bank into the lake and were drowned. So, makita natin nga dito sa verse 9 to 10 na nakilala agad ng hindi actually naman, but yung demon. Nagpakilala yung demon. Tinanong ni Jesus, sino ka ba? Or yung demon na naninirahan sa lalaki.
sinabi nga niya na sila daw is legion. So, hindi lang isa yung demon na pero isang legion or hukbo ng demon yung naninirahan doon sa lalaki. At agad-agad naman na nakilala ng ng demon na yon yung presence ni Jesus at nagmamakaawa na wag silang saktan. At sinabi dito sa verse 11 na instead na ayaw kasi nila umalis doon sa lugar na yun o doon sa lalaki. But instead, nakiusap sila kay Jesus Christ na doon na lang sila payagang sumanib doon sa herd of pigs or sa mga doon sa mga baboy na malapit sa lugar nila. At nung pinayagan na sila ni Jesus Christ na doon sumanib, agad-agad din naman na yung mga 2,000 numbers daw in baboy ay agad na nalunod naman doon sa isang lake. So, yung key points naman ng part na to is that the power of Jesus over the darkness. So, even demons recognize Jesus' authority. So, alam mo naman, God is in Jesus are one, and He is most powerful and is above authority in everything else. So, makita natin na yung demon agad-agad naman nare-recognize nila yung authority ni Jesus. Then, Jesus doesn't run from the darkness. He confronts it. So, makikita natin yung sinat dito na yung confidence ni Jesus Christ na alam niya na more powerful siya doon sa demons na about na legion of demons. Hindi siya hindi siya napaatras or hindi siya napagdalawang isip, but he confronts it. Hinarap niya to, nilalabanan niya sila to save the man. So, the legion, about 6,000 demons. Meaning po kasi ng legion is about 3,000 to 6,000 in numbers. So, to maximize, siguro po nasa 6,000 daw, yun, so based on Bible, yung demons. And couldn't stop this man from falling at Jesus' feet. So, yun yung key points natin, that the presence of Jesus is more powerful than any chain, curse, addiction, or oppression. So, ito naman po yung ma-reflect natin on our present time na even in any situation or if you're in an addiction, akala mo na tapos na, or yung darkest moment mo na akala mo wala ka ng pag-asa, hindi na mababago yung buhay mo, there's always a Jesus na kaya tayong i-set free. Kaya niya baliktarin yung sitwasyon mo. So, all we have to do is call upon Him, and He will reach out sa atin. Walang malayong lugar, walang madilim or hindi kayang abutin na lugar ng ating Panginoon. Tayo po ay magpatuloy sa next verse. Sabi naman sa Mark 5:14-17, those tending the pigs ran off and reported this in the town and countryside. And the people went out to see what had happened. So, yung moment nga po na yun, habang pinaalis ni Jesus yung demons at pinalipat dun sa mga baboy, meron po naka-witness at agad-agad naman po yung mga naka-witness na yun ay pinamalita yung na saksihan nila sa kanilang lugar or sa ibang tao. Sabi sa verse 15, when they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there, dressed in his right mind, and they were afraid. So, nung kumalat na yung balita, agad-agad naman yung mga tao pumunta dun sa lugar kung nasan si Jesus at yung demon possessed. At ang nadatnan nila is hindi na demon possessed, but a man who is in the right mind and dressed. So,
yung tao nila, tinakatakutan nila dati na alam nilang demon possessed, ay isa ng nung nakita nila kasama si Jesus, nasa tabi niya, nakadamit at na maaninag or ma-sense na nasa tamang kaisipan na siya. So, dun pa lang it's really a miracle na na-witness nila. Sa verse 16, those who had seen it told the people what had happened to the demon-possessed man and told about the pig as well. Then the people began to plead with Jesus to leave their region. So, agad-agad yung mga naka-witness, yung mga nakabalita nung ginawa himala ng ating Panginoon dun sa paano niya sinave yung tao na yon, agad naman naging inspiration sa kanila para sumama kay Jesus at iiwan yung kanilang lugar. So, quick summary lang po ulit nung part na to. A transformed life. So, makita natin yung man na from screaming to sitting, from naked to clothed, from tormented to peaceful. So, makita natin yung change na nagawa ni Jesus sa tao na yun. What more pa sa lahat ng kanyang anak. So, kaya niya tayong baguhin kung anong sitwasyon, kung anong pangit nating kalagayan yung kaya niyang baliktarin. So, yun nga, na ginawa din sa tao na from dating na parang bang nababaliw, na sigaw, naging na nakahubad. Ngayon, siya ni para bang isang professional na tao na at peaceful, mapapresent, ma-sense yung peacefulness sa kanya, sa tao na yun. Then, God is not interested in a touch-up. He wants a total transformation. So, alam na God works 100%. Hindi siya yung sige, pwede na yan, na pagbabago sa'yo, yung para bang babaguhin niya pero konti lang, hindi ganon. Pero ang gusto ni God, total transformation. Yung talagang mababago yung buhay mo na 100%. Ganun mag-work ang ating Panginoon. Jesus doesn't bring relief. He brings restoration. So, hindi lang kaluwagan, pero yung total restoration ng buhay mo, yung ibibigay ng ating Panginoon. Last part po nung verse, sabi sa Mark 5:18-20, as Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Jesus did not let him, but said, go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how he had mercy on you. So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him, and all the people were amazed. So, yung part po na to, after ma-heal yung man, humihiling niya na sumama kay Jesus. But Jesus refuses na instead, binigyan siya ng mission na instead na sumama sa kanya, pumunta ka sa iyong lugar at ipamahagi mo kung ano yung kadakilaan or ano yung miracle na nangyari, na ginawa ng Diyos para sa kanya. So, the man went away at pumunta dun sa kanyang town, sa Decapolis, at pinamahagi yung patotoo niya na ginawa ni Kristo para sa kanya. And all people were amazed. Quick summary, Jesus sends the healed and not just the holy. So, the man wanted to follow Jesus physically but sent him on a mission. Yun nga, pinakita dito na gustong sundan yung lalaki si Jesus, but instead binigyan ng mission ni Jesus yung lalaki. He became the first missionary to the Decapolis. So, after nung healing, siya pa yung unang naging misyonaryo or
preacher dun sa kanyang lugar sa Decapolis. What once defined him, his change now became his platform. So, tayo, kung ano mang meron na pagsubok tayong pinagdaanan na dinless tayo ni Lord na na-witness talaga natin, dapat natin talaga i-share dahil in that way, mapapakita natin yung kadakilaan ng ating Panginoon sa bawat isa. So, ayun nga, what once defined him, his change, now became his platform. So, yun pa nga yung naging inspirasyon na siguro pinamahagi dun sa Decapolis, kinukwento niya yung story niya na dati siyang sinaniba na tao, demon possessed siya. Pero look at him now na isang maayos na tao na inayos ng Diyos yung kanyang buhay. So, ginagamit niyang inspirasyon sa pagtuturo yung kanyang naging storya. So, main takeaways natin sa verse na to, sa story na to, Jesus goes where others won't. So, Jesus will go anywhere, will reach out, na kahit walang kayang ibang gumawa, but Jesus will do it for us. No matter how demonic, dark, or deep, Jesus can deliver. So, na si Jesus is confident enough, and he knows his power and authority over any demon sa mundong ito. He can deliver, he can save us, or he can set us free. So your testimony is powerful. Go and tell what God has done. So what maiiwan ko na lang po is tulad ng demon possessed man na binigyan ng mission ng ating Panginoon. So dapat rin po natin gawing mission sa ating buhay. So ang dapat nating gawing mission din is go and share your story, the story of how God has set you free, how He met you in your darkest moment and brought back you to life. So dapat lang po, napakalaga po talaga ng mga patotoo, yung mga tulad po ng every Sunday na may nagpapato, wag po tayong mahiya kung ano man pong moments sa buhay natin na na-witness natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon, na yung mga moment natin na sobrang lowest, or yung mga problemang akala natin wala ng pag-asa, yung mga tipong nagkakaroon ka ng suicidal thoughts, na yung kala mong hindi ka na maisasalba, there's always a Jesus na can set us free, na kaya niyang baliktarin yung kalagayan mo. So, napakahalaga po ng patotoo na kailangan natin i-share sa bawat isa para po ma-bless din yung ibang tao na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos, at ma-feel nila na totoo ang Diyos dahil ikaw yung living proof or reflection na totoo ang Diyos sa buhay ng bawat isa tao. Yun lamang po ang preaching natin ngayong gabi. Nasahan ko po na may napulot tayong lesson sa gabing ito. Sige po, bago po tayo hiwa-hiwalay, tayo muna'y manalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa araw nito na pinikilob mo sa aming Panginoon. Salamat po sa biyaya ng buhay na binibigay sa aming Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil sa anumang pagsubok, Panginoon, lagi po kayo nandyan para sa aming Panginoon. Hindi niyo po kami pinapabayaan, Panginoon. Hindi po kami matatakot sa anumang gawa ng kaaway, Panginoon, at hindi po kami padadaig, Panginoon, dahil po alam po namin na nandyan kayo na para tulungan kaming kalabanin ang gawa ng kaaway, Panginoon. Kayo po mag-aari sa aming buhay, Panginoon. Muli, pindasal ko po ang bawat isa,
ang mga church leaders and members, Panginoon. Patuloy niyo pong i-bless ang bawat isa, Lord, ang bawat isa, Panginoon. At gabayan niyo po kami na ipamahagi pa ang aming mga istorya ng buhay, Panginoon, kung paano kami binless at sinalba sa mga problema, Panginoon. Kayo po mag-ari sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa ano to. In Jesus' name, Amen. Muli, maraming salamat po sa inyong oras at pakikinig. At patuloy po tayong makinig ng online preaching every Wednesday and Friday. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat.